Hello, hello. Good evening. Sorry guys, na absent ako kahapon. Medyo ano lang, masama lang pakiramdam natin. So, lesson 5 tayo. Okay. So, baka marami kayong ginagawa diyan. Okay lang. Panoorin niyo lang 'to mamaya or later o kahit anong oras. Basta tuloy-tuloy lang tayo. So, okay. So, i-continue natin yung last time. So, ang kulang dito is yung ito pala yung lesson natin. Railing, roof, finish meaning tapos try natin tapusin yung ano natin yung bahay, tapos trim. Okay, so railing muna tayo. Ito yun. Front view ako. So meron pa pala siyang mga poste. So kailangan natin siyang gawin yung poste. Bago natin gawin yung railing. So yan. Snap na rin. Ganun pa rin yung ano natin. So ito yung width niya. So kailangan natin check yung top view. Oh, masyadong pero okay lang. Snap na natin siya. O kaya convert natin sa poly. Tapos litan natin. Tapos 'di ba yung kanyang gizmo nasa dulo. So gawin natin center. Yan. Zoom. Snap ko dito. Press 1 or click to, vertex. Ito mo yung makikita. Yan. Yan siya. So, top view. Tapos, front view uli. Duplicate natin. Pwede ding, hindi natin siya duplicate. Ang gawin natin is, click natin to. Yung element. Highlight natin to. Shift. Tapos, drag mo. Ganyan. Snap mo na siya dito. Ito pala, kung gusto nyo magiging wireframe yung selection habang na-activate yung element sa editable poly o kaya kahit lang dito, press mo lang yung F2. Yan o, yan. Yan siya. So, ganyan. Next natin ito. Dikit natin uli. Yan. Shift, drag, x-axis, elements. Ito yun siya. So, yan. Next is natin yung flooring ito. So, box. Pwede ding spline. Yan. Try natin mo lang 300 lang. Right click. Convert to poly. Press 1 or vertex. Dalhin mo siya hanggang sa dulo. Yan. Ito. Yan. Top view ko. Teka. Teka lang. A moment, a moment. Teka guys may share lang ako. Ina-advertise ko kasi yung group natin. Kaya, ano yun? Next. Okay, okay na. Okay, continue. So, dali natin siya dun sa dulo. Yan. Ito yun siya. Wag, kapag confused kayo dito sa mga lines to, kasi sa front view is ganito siya kalapad, tapos sa top view hindi. So, okay lang yan. Huwag nyo naman pansinin, kasi para sa akin, importante yung front view kaysa sa plan. Para sa akin Yan. Tapos, yung railing. Dito lang muna. Yan. Correct lang natin mamaya.
Right click, ganun pa rin ko. Poly. Dali hanggang sa dulo. Ayan, ito. Ayan, tapos top view natin. Lagyan din siya kung saan siya dapat. Ito. Ayan siya. Adjust natin. Select ko yung dalawang sa taas. Y-axis. Yan. After nyan, daling ko sa baba. Copy lang. Pwede ding ito. Select mo siya by element. Shift drag mo. Sorry. Y-axis dapat. Yan. Element lang. Yan. Dali mo siya. Para isang click na siya. Isang material lang ba? Waga. Yan. Tapos dito din. Yan. Okay, tab view ulit. Daling sa kung saan siya yung location niya. Yan. Na-explain ko na sa inyo last time yung snapping, kaya alam niyo kung bakit malabas yung yellow mark. Kapag dito is tama, tapos sa plan is hindi, huwag niyo pansinin yung plan, okay? Check ko siya. Gamit ng element. Shift, X-axis, drag. Yan. So, ulit. Ganun pa rin. Dalawahin natin. Pwedeng 4 para mas mabilis pa. Yan. Unti-unti para mabilis yung copy ba. Okay, kaya natin to. Yan. Okay. Yan siya. Teka, parang mali natin dito. Ito. Ayusin natin. Yan. Ito. Yan. Medyo mali dito eh. Kaya ayusin natin. Para hindi ka maguluhan, F2 mo siya. Yan. Yan. So, balik tayo sa F2. Yan. Tapos, kapag okay ka na dyan, attach ko siya. Yan. F3. Wireframe. Kopyahin ko. Lagay ko sa kabila. Check natin kung mali. Ang gawin natin dito yung style is priority natin yung vertical na detail yan. Na trailing. Yan. Tapos babasahin din to. Yan. Tapos ito. Ganun din. Lumagpas ako sa'yo. Delete natin to. Ito. Press lang natin delete. Select natin. Tapos delete. Tapos ito. Yan. So, ang next is yung maliit na part. Copy natin to. Yan. So, kulang dito. Lagyan natin. Delete natin. Oops, sorry. Yan. Delete natin. Yan ito. Yan. Tapos ito, dali natin ito sa gilid. Sa left elevation. Copy natin. Yan. Natin dito. So bas, delete natin. Ito. Tapos ayusin natin yung
Para hindi ka maguluhan, pwede mo siyang ibaba. Yan o. Balik mo lang later on. Yan. F3 natin. Nakatibate yung vertex. Yan. I think ito muna yung adjust natin. Ito. Yan. Then, ito sobra, dip natin. Nakano pala ako naka-open to kaya kaibitan na dadaan sa market tool ko o section tool na highlight din siya kaya close natin. Tapos akit natin balik. Yan. Tapos dito top view. Lagay ito center yung gizmo natin. Pivot, center object. Rotate or E. Oh, mali yung ano pala. Nalimutan natin i-activate yung angle snap. Yan. Rotate. Yan. So, tapin natin. Tapos dito. Yan. Tingnan niyo sa plan, iba siya, no? So, ang magandang gawin natin dito is PKL natin. Teka, may mali ata dito eh. Ayos natin dito. Ipantay natin. Yan. Snap dito. Okay. So, ganun sa kabila. Sa kabila pala hagdan. So, front view natin. Ito na lang muna. Tapos natin to. Ito. Ito lang muna. Yan. Tapos right click. Poly. Yan ito. Snap po dito. Dali na sa dulo. Yan. Yan. Natin dito. So, about dito ha, ano natin manual na natin. Yan. Huwag na siyang i-100% dikit doon para may lumabas ang detail. So, I think mali ito. I-move natin forward. Yan. Tapos dito, gawin ng box. Ito siya. Ay, sorry. Nabitawan ko. Yan. Right click. Poly. Snap ang dito dulo. Top view. So, dito siya. Yan. So, parang hindi ako gusto yung, sorry, hindi ako gusto yung ganitong style. So, move ko siya. Pantay ko siya dito sa, yan, sa dulo. End-to-end natin. Yan. Pagkata nito. Duplicate. Snap. Pababa. Acme access. Vertex. Y-axis ulit. Snap dito. Yan. Tandaan niyo, may namalabas na value dito. No? 25.4. So, top view mo, dito, mag-type ka na 25.4. Negative 25.4. Yan. Para lumabas yung detail niya. Yan. See? May depth siya. Thanks. Good evening, bro. Tuloy-tuloy lang. Okay, ito. Dahil meron pa siyang, may baba pa siya. So, gawin natin is, duplicate natin yung sa taas. Umakyat pala ito. Nakagalaw ko siguro. Ito natin. Yan. Ito. Dito. Hindi lahat ng ginagawa natin minsan is kailangan talaga accurate. So, yan siya. Ganyan. Tapos snap natin siya.
Dito. Ayan. Hindi ko alam kung bakit may ganito pa sa baba, pero siguro ah wood flooring, wooden to, tsaka ito white lang. Okay? So, okay tayo sa railing. So, ang gawin natin next is yung trim. Much better siguro yung roofing na lang muna. Ito. Punta tayo sa may ah, ah, bali depende, pero kaya ko 'tong gawin kalahating ano, kalahating araw kung walang disturbo. Half day minsan 3 hours, 4 hours, depende. Kung wala kung tuloy-tuloy talaga. Pero ngayon ang teknik ko ngayon hindi ganito eh. Pinapili ko kasi kayo kung anong gusto ninyo, kung spline modeling or plain modeling. Kasi ang plain modeling ganito yung teknika. Later on, tapos natin yung itong munang roof. Kasi yung plain modeling iba yung style eh. Sure. Kasi kapag yung view natin is ganito lang naman, kapag left view lang naman, hindi mo kailangan i-model yung lahat. Ah, dito lang na part tsaka dito. Hindi mo alam din sa kabila. Na ganun. Kasi hindi naman to animation eh. Pero depende talaga. Kapag trip kong gawin, minumodel ko lahat. Lalo na kapag wala akong gagawing iba. Actually, kapag nahasa ka sa ganitong style of modeling, mabilis talaga. Ang purpose kasi ng snapping, sa atin, para sa akin is, yun pala. Kaya ganun. Kasi, nag-animate ka eh. Sa akin kasi ano eh, hindi ako nag-animation. Kapag animation siguro, oo, siguro buong araw din, depende. Tingnan niyo, yung sa elevation, mababa yung kanyang roofing, no? So, ang gawin natin, adjust natin to, taas natin. Yan. Yan siya. Ang purpose kasi ng snapping, kapag sa revisions ba, mas mabilis siyang gawin kaysa sa, ano, sa, hindi ka, hindi perfect snap ba, yung accurate niya. Kasi accuracy kasi kapag hindi ka nakasnap, ang gulo-gulo ng linya. Maraming linya kang makikita ba? Flow generator yan, kapag bubong. Meron ako ng tutorial yan. Teka, share ko sa inyo. Sa YouTube ko. Sana nga yun? Mhm. Sana yun? Your channel. Ito yun siya. Actually, meeting ko to sa team ko. Tinuruan ko sila. Ito yun, i-share ko sa comment, Check nyo lang. Paano po pag walang CAD ng elevation? Develop image lang meron. Okay naman, marami naman akong ginagawang image lang na ang ginagawa ko niyan, kuha ko ng height ng door. Tapos kung may plan siya, hindi ba siya yung plan? Pero kung wala, ano talaga, meron nga ano perspective lang. Ginomodel ko siya, diretso na. Wala nang CAD-CAD, walang snap-snap. I mean, may snap siya, pero hindi yung snapping na ano ba, na magbase ka sa drawing. Kundi snapping na accurate sa model mo. Parang ganun. Heart natin to. Na-share ko na yung sa comment section yung paano mag-model ng shingles. Pero may technique din dyan mas mabilis pa. Teka, ipakita ko sa inyo. Kailangan pala lang corona to. Next time na lang kapag may corona tayo.
Ito din, ganun din siya shakes, ganun din gagawin natin. Napakita ko na to eh, ito oh. Check nyo ata sa lesson, lesson 4. Yung last video. Tinudo ko to, parang shakes tsaka yung tiding, Ito yung shakes. Yan. Pero may time din na, for example, no, reference lang ang gagawin, gagawin ito, ipakita ko sa iyo. Ano nga yun? Ito pala. Meron akong project na, sorry, nagdulo ko kasi yung ano ko eh, yung sa update ng Windows eh, matagal magbukas ba? Ngayon ako ginawang ganito, ganito. Yung iba dyan, reference lang, may drawing siya, pero wala siyang, sa image lang ba, wala siyang CAD or PDF. Mga bahay na yan. Kaya, check natin red arrow. Houses, ito. Ganito, for example, wala siyang CAD, image lang. Kaya i-create ng ganitong, i-create mo siya ba? Pero hindi siya CAD. Pero pwede mo siyang gawin sa CAD, di ba? Ito meron ba dito eh? Check ko ah. Ito, kagaya nito. Floor plan lang, pero picture, hindi mo siya ma-snap. Hindi mo siya ma-snap. So, kailangan mo sundin to ganito. Nagbibigay siya ng sample na image na kailangan mong sundin. Ilagay mo dito sa ginawa mong plan. Sa ginawa nilang plan. Parang ganun. Pero I think, recreate lang ba? I-recreate lang ganito. Na building. Ganun din dito. Nabigay sila ng 2D floor plan lang. Tapos, follow mo lang ganito. Oh, plug-in siya. Na-share ko na yun sa GC floor generator. Free lang yan siya. Floor generator. I-share ko sa chat Saan yun? Yan, nag-reply na ako sa'yo. Oh. Galing naman. Maraming nagtatanong ngayon. Sige, tanong na kayo. Check na lang yung lesson 4 dito about dito. Makakuha nyo to. Okay, next is mag-trim na tayo na tayo na ay ito pa pala. Ito, natin itong gawin to. Ito. Elevation. Editable poly. Yan, tapos ikutin natin. Sorry. Rotate natin. Dali na sa kabila. Yan. Medyo mababa siya kaya pikin natin. Akit natin siya tapos ganyan dali natin siya hanggang sa dulo. Marami ka pang magagawa sa flow generator. Later ipakita ko sa'yo. Tapos yung to. Hindi lang roofing, hindi lang simpleng wall, hindi lang flooring. Pwede mo siyang gawin sa mga island counter mo. Kagaya nito, pakita ko sa'yo. For example, meron kang island counter na box. Meron 3 meters, depth is 600, 1 meter. For example, ito Tapos, ito, convert ko sa double poly. Tapos, yung dito sa gilid, chamfer ko. Yan.
For example, 300. Tapos i-curve ko. Yan, di ba meron na ganyan. So, ang gawin natin next is plus. Gawa ko ng plane. Yan. Tapos alisin ko yung segments niya. Lagyan ko siya ng floor generator. Yan, tayo ko siya. Try ko man dito kaming 1,000 o kaya mas mataas lang muna, 1,500. Para hindi ka na magproblema later on. Tapos gawin natin 50. Tapos, yung depth niya, i-start natin 15 lang muna. Yung grout, for example, with space, no? For example lang 18, for example. Tapos yung ano niya, tama 50. Alisin natin to. Okay, so nagawa natin to. Ang next natin gawin is, pantay natin siya, habaan natin. Back sa plane. Actually, dapat nga naka-count to eh. Kasi cut ko naka-double poly to. Yan. Paste ko. Tapos, gawin natin ganito. Click ko to. Dagdagan ko. Click ko yan. Click ko yan. Or ganyan. Pantay ko muna. Snap ko siya dito. Chamfer ko to. Try natin na kung effective siya kasi nagawa ko na to dati. Yan. Natin. Nalimutan ko na ilan yung dito. Ganyan na muna. Manual muna. I think 300. Yan. For example lang yan Okay. Tapos mag-flow generator natin. Ay, hindi. Mali. Ano nga saan ko ginawa yun? Ginawa kong gano'n eh. Ay, tama. Mali pala to. Mali. Hindi ganyan. Okay. Teka. Laka. Tama. Alam ko na. Ulitin natin. Ulitin natin to. Tapos, ang ito, lagay ko lang dito sa gilid. Ayan. Mas maganda center siya. Nalala ko na. Tapos ito. Tapos magkatay ng bend. Ganyan. Space, flow generator. Tapos, alisin mo natin yung mata ng flow generator. Yung bend nyo nandyan. Pwede din. Okay. So, ganyan siya. Kaya hindi siya may bend kasi straight. Dito, sa double poly. Magkatay ng connect. Yan. Dahil center siya, ay socket center lumabas dito. So, nagpantay siya sa ginawa nating curve. So, ang isa nang gawin is mag-add ako dito ng okay. Tama to. Tama natin isa lang muna. Tapos bend. Try natin Hindi eh. Ano kaya na ko yun? Ay, hindi. Tama to. Sana. Nalimutan ko na kasi. Connect pala. Try ko lang. Basta nagawa ko to dati. Nalimutan ko na.
Yung pwede mo siya kasing ano eh, pwede mo siyang i-bend. Bilog lang pala yun, bilog lang yun. Baka bilog lang yun. Hindi pwede yung may section ganito. Baka curve lang. Pero gawa ko dati, nalimutan ko lang. Tama pa. Okay. Baka bilog yun, sorry guys ah. Nalimutan ko na din. Baka bend lang yun. Hindi siya yung hanggang sa dulo na. Pero meron pang isang technique diyan, hindi ito. Parang ganyan no. Masyado siyang mahaba kaya bawasan natin. Basta ganoon lang siya, pero hindi ito eh. Sige lang, dito lang muna. Diyan na guys ah. Hindi kasi iba yung technique ko, pero nakita ko lang yan, nakita ko yan sa YouTube ganyan. Pero ito yung technique ko, mas mabilis oh. Kailangan mo lang ng hindi ko kasi maturo to ngayon eh kasi kailangan mo ng Kios Corona. Kios cutter pala. Kailangan mo siya ng plug-in ng Corona. Linear, ganyan siya. So, once na okay na yun siya, center ko. Tapos gagawa ka ng box. Alam mo na, random. 50. Sample lang yan ah. Hindi na, parang trip ko din. Sige ah. Sige lang. Sana to. Sana magtama ako. Minsan kasi nagguluhan ako ba kapag kung saan ako umpisa. Pero kapag ako gumawa, tuloy-tuloy naman siya. Ngayon lang, parang, ewan ko, nakakano siguro. Yan, nagdagdag ako ng Kios cutter. Pag ganyan, tapos, spline. Parang ganyan siya. Pero sa ngayon, random pa siya eh. Rotation, gawin natin 0. Sorry, naging negative 400. Tapos, bawasan natin. Ito na yun. Scattering pala. Ito pala. Collision. So, sing taasan. Yan. 120. Ganyan, o ganyan. Bawasan mo lang. Yan siya. Sige na nga. Kan. Okay, ito. Convert na lang. Ganyan siya. Ganyan. Lagay mo dun sa wall mo. Tapos, i-convert mo sa spline. Ganyan lang siya. Yan. Ay, sorry. Magkaisa pa na to. Ang ganyan. Pero hindi, dapat center. Kailangan, basta ganun. Maraming paraan. Pwede din iba din. Pwede din model. Basta. Kaya, ito mo na. Okay, so ang next natin gawin is itong kanyang gutter. Yan. Pwede din box. Pwede din rectangle. Hindi, okay lang yan. Kaya ng PC ko na 130 million polygons na mga puno ba? Medyo lagi na yun, 130 pero so far manageable pa naman. So ito, kata nito kay, ewan ko bakit mababa yun. Dali na sa dulo. Ryzen 7 po. 3070. Ay, hindi, sorry. Ano nga yun? Taga ko lang dito check yung ano ko eh.
Bakit di lumalabas dito? Lumalabas din dapat eh. Taas. Hindi na siya lumalabas. There's 3. May lumalabas dito sa taas eh. Ay, ito pa sa baba. Ito sa baba oh. Sa baba na pala. 3700. Yan ang processor ko. 32 gig, NVIDIA RTX 2070, ganyan. Weh, Pentium 4 ka dyan. Okay, next natin ang roof naman dito. So, gawa ng gawa ng box. Random lang muna. So, wag mo naman itong sobra. Okay na yan, kahit na yung sa baba na lang. Yan. So, di ba meron siyang ganito, extra. Ang gagawin natin dyan, select natin yung edge. Yung edge niyan. Chamfer. Yan. Check mo lang. Yan. Tapos, lagay natin yung pivot natin dito sa center. Tapos, mirror natin. Naituruan to sa inyo last time yung mirror tsaka yung mga dito. Copy. So, attach natin. Top view. Yan lang muna. Ayusin natin mamaya. Yan, pinahaba ko lang. Tapos, ito, yung dalhin natin sa dito. Copy natin. Choose natin to. Yan. So, dahil straight siya, hindi, meron din lang siya. Meron siya pala siyang, din, hindi siya straight. So, ganyan siya. Ang dito lang. So, F3 ko, wireframe. F3 ulit. Ito yung straight. So, kapag straight to, balik ka dito sa edge. Click na ito. Hindi ba nakaselect ka siya? Make sure niyo napindutin yung shift. Tapos backspace. Delete pala. Bakit wala? Ayan. Wala ko eh. Ay, control pala. Sorry. Control. Control, tsaka backspace. Dito naman, ang nangyayari dito, hindi natin ma-snap dito sa tamang location niya. So, manual natin to. Manual. Yan. Yan. After nyan, gawin natin itong wall. Gilid. So, nag-move yung natin yung roof. Ito yung wall na. F3. Convert spline. Outline. Control A natin. Corner. Tama siya. Refine. Kung ano yung nasa ginagawa natin, ganun usual pa rin. Ganun pa rin yung technique na pagmamodel. Ganun pa rin. Kaya ito, gamit yung spline. Gawa yung bagong rectangle. Medyo boring lang yung modeling. Makakaantok. Ganyan siya. Extrude. Check natin yung top view. So, para bago mo siya dalhin dito, magandang sukatin natin to. Ito yun. Kato dito. So, ito yung length niya. Ito yung width niya. So, width tayo. Copy. Paste. So, kung gusto nyo yung makuha yung ano niya, yung pag-snap niya, mag-top view tayo, tapos rotate natin to.
Huwag kayong matakot. Patayin nito. Tapos, front view. Dalhin natin siya dito. Yan. Yan. After nyan, saan yung wall to? So, nandyan yung wall. Tapos yung roof. So, ang natin gagawin is dito mo natin lagay. Layo natin. Yan. Tapos, sabay natin ukitin siya ulit. Yan. Pag okay mo siyang ikutin, so, oops, 90. Front view. Stop natin siya ulit. Kung saan mo siya ginawa. Yan. Stop view ulit. Stop mo siya dito. Yan. Okay. Tapos ito, pwede mo siyang dalhin dito sa tamang lugar niya. So, tingnan nyo, mali yung size ng elevation niya, yung pag-drawing niya sa front niya. Ito yung minsan na nangyayari sa mga bibigay sa aming drawings ba, na galing sa kliyente. So, ang gagawin natin dyan, hayaan na natin, huwag natin galawin. Kasi kapag galawin mo siya, so alam mo din ma-adjust yung sa gitna mo, alam mo din i-adjust. Pero wala namang problema kahit i-adjust natin. Hindi naman big deal. Mas maganda i-adjust na natin. Yan. So, pag nangyari, hindi tugma yung roof dito sa front elevation. So, i-follow natin yung front elevation. Yan, ito yun. Para magpantay siya dito. Left view natin, Hindi pantay siguro to. Okay. Ayan siya. Stop natin siya dito. Sa front roof natin. Para magtugma siya ba. Ayusin natin. Stop dito. Yan. Okay. So, after nyan, kapag okay na, kumpituin na natin. Tapos itong part na to, itong wall na to, siya na yung mag-a-adjust, mag-habol, kumbaga. Para makuha mo yung snapping nito, itong roof na to, lagyan natin ng quick slice. Dito. Ayan. So, gagawa siya ng line. Ito pa. Tapos, balik tayo sa wall. Ito muna. Yan. Tapan dyan. Tapan dyan. Yan. Tapos yan is duplicate natin ito. So, meron siyang bintana sa gilid dito. Huwag natin gawin kasi hindi naman makita yun eh. So, ang gawin natin is delete na natin to. So, di ba kinapira siya dito? Dapat natin i-mirror to. Yan. No clone lang. Front view. Yan. Actually, kahit hindi na nga ito eh. Kailangan eh. Kasi yung view natin is ikaw, kung gusto mo front lang, yan, ganyan, hindi mo na makita yung left and right mo na wall. Pwede mo itong takpan. Takpan natin. So, itong roof pa, gawin natin. Duplicate ko to. Mas maganda yung malinis. Ito yung compare natin isa. Yung hindi natin nagalaw ba. Swap to object.
Bakit? Nakuha mo na, bro. Snap to object. Nahirapan ka ba? Snap to object. Ito yung para sa akin, ito yung pinaka the best na ano, na pagmo-model yung snapping. Yan. Nang dahil na single lang siya, so delete natin to. Control space, press yung control tsaka backspace. Yan. Pero sa ngayon, kasi meron na ako kasing ginawang roof texture sa Corona na binigay ko sa mga katim ko. Hindi mo kailangan gumawa ng shingles. Pero, mas better pa rin yung tawag ito, yung floor generator kasi mapabagaan yung ano mo, yung rendering mo. Kasi yung roof texture, gagamit siya ng displacement at bibigat siya. Ito yung ginawa kong roof. Actually, galing to sa Corona, pero na-modify ko yung ano niya, yung displacement niya. Ito yun. Yan, ginawa ko to. Lalo ko siyang, tawag ito, pinataas yung detail niya ba? Ito. Lalo siyang lumalim, kumbaga. Kasi yung sa Corona, medyo hindi siya, ano siya maganda. Konti lang yung adjustments niya. Yung, kumbaga yung displacement niya ba? Yung pagka-displacement niya, konti lang. Teka, check ko kung may sample ako niyan. Nung job nga yan. Parang may sample ako din ata niya na ginawang, yung pinakita ko sa inyo, yung roof. Bali nga, teka. Ito yun eh. Ito yun siya. Ito yun, yung roof na yun. Ito yung texture na ginamit ko. Gusto niyo, no? Forward ko sa inyo. Ano yun? Ito yung displacement niya. Ito yung texture niya. Yung file size ng texture niya is 64 MB. 68 MB pala. Tapos yung displacement niya is 68 MB din. Kahit na-zoom mo siya, higher siya. Ito, hindi yan. Ito yung output niya, yung gawa ko. Pero meron ding ito, pitasin nyo yung pinaka-latest na ginawa ko. Medyo wala ako sa mood ko gawin to kasi ito yung pinaka-hate ko na job, maraming request. Sorry, maraming gustong hingin. Pakita ko sa inyo. Ayun. Ito yun. Ano to, yung roof niya, floor generator, na flat lang siya. Pero ang ginawa kong style dyan, gumawa ko ng mga displacement niya para maging ganito siya. Oh. Ito yun. Ito sa niya. Ito yun, yan. Marami yan siya, iba-iba yan. You know. Yan siya. Same din yan sa shake siding ito. Same lang displacement. Yan siya. Ito yung front. Ayaw ko ng landscaping ito kasi yan ang gusto eh. Kaya bahala siya dyan. Marami siyang request. Pag yun ang ano Wala kayo magano dyan, mag-critics dyan. Wala akong peka lang. Basta gano'n lang, ito yung itsura niya. So, okay. So, sige, continue natin tayo dito. Gawin na natin itong isa para diretso na. Kopya ko to. Rotate ko. Snap ko dito. So,
Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Dalhin ko dito. Yan. After nyan, ikutin ko siya. Pwede din sa next na, ikutin ko muna to. Para isang adjustan na lang. Na may iba naman yung elevation niya. Iba-iba siya ng elevation. Kaya wag ko lang, hindi ko napansinin yan. Iba sa kabila, iba sa kabila. Kaya, hindi ko alam kung bakit ganyan parati yung magbigay ng drawing yung halos ano talaga 80% ng nagawa ko hindi talaga pantay yung mga elevation nila. Ewan ko saan ang galing yung mga drawing na yun. Yun, nalagay siya dito. So, ipantay ko lang siya sa wall. Yun. Yan, tapos galing ko na lahat. Yan. Yan, tapos so, baba niya. Kailan yan. Basta sa akin kasi mas parati kong prioritize yung ano, yung front view. Wala ko pakialam sa ibang view. Ang need ko lang sa kanila is yung ano lang, yung tawag dyan. Yung mga depth, diba? Ang lalim ng bahay. Pero yung importante sa akin talaga yung ano, yung front. So, ito yung roof. Adjust natin kasi mababa to, saka masyadong malaki. Yan. Ewan ko bakit gumawa sila, iba yung mga detail nila. Yan. Tapos yung gutter. Ang dito yun. Yan, kasi sa lesson 4, alam niyo na mag-ano eh, mag-snapping, mga ganun. So, mabilis na itong gawin, yung mga pag-model ito. Next thing na sa lesson 4 eh, yung mga paano nyo gawin yung snap, yung mga angle, mga shortcut keys, yung 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag ang ganito, baka bukas, isi-share ko sa inyo yung Corona na rendering engine. Pero gusto ko sana makita sana yung ginawa niyong model muna. Ganito na lang, kung sino yung may model na, kahit na 10% na sa nagawa ninyo, bigay sa inyo ko isi-send yung ano, yung Corona rendering engine. Kasi yung iba kasi parang, ang feeling ko lang yung kaunti lang talaga yung nag-aaral ba, kumbaga. Kasi, I feel na parang hindi ano ba, parang wala, basta yung feeling na parang tawag dyan, yung parang walang may nakikinig tapos turo ako ng turo, wala naman, parang walang ano ba, parang ganon. Nice pala eh. May question kayo? Tapusin ko lang yung wall na to. Ay, hindi, may wala pa pala, yung trim pa pala. Kinopya ko lang doon yung extrude dito. Kinopya ko lang. Paste ko siya dito. Tapos i-coating ko lang siya. Baka may question kayo, sagutin ko. Basta balik-balikan nyo lang yung ano, balik-balikan nyo lang yung mga lessons doon. Marami na kayong matutunan doon. Promise.
So, dahil meron siyang bintana. So, minsan kasi kapag sa rendering, kapag hindi mo to i-delete yung bintana, makikita mo yung roof sa loob ng window. So, ang gawin natin is, quick slice natin. Dito. So, ganito. Ganyan. Dapat pa yung sa taas na, hindi, okay lang yan. Hindi, tingnan din. Okay lang, hindi na siya kita. Yan, so, yan, tapos, yung trim. Ito. Tapos dito sa gilid ng ginawa tayong wall. Convert as line. Deselect ko. Add ako extrude. Yan lang muna. Tapos top view ko. Dito. Right click. Poly. Ito, ano nyo. Meron na siyang ginawang trim, no? Yun tayo mag-snap. Yan, no? Yan. So, ito, kasi hindi siya, kulang siya, kumaga. Kaya pala. Hindi, kasi ito, ang nangyari kasi, nakyat natin yung roof. So, mano-mano natin to. Yan. Unlock ko muna. Left view. Warframe. Ganun pa rin. So, mano-mano natin. Hindi talaga perfect. Marami talagang mga drawing hindi talaga perfect. Kaya, marami talagang error ba kumaga. So, top view natin, makita natin yung mga dito eh. Mga kanyang mga trim ba. Ito wala pa eh. So, yun siya. Ito na tayo. Yan. Pantay natin siya dito. So, ganyan siya. Tapos, ganoon pa rin. Trim, add lang ng trim, add lang ng trim. Ganun lang. Oops, sorry. Yan siya. Ito, nimutan pa. Yan. Pangabintana. Okay, I think dito lang muna tayo. Medyo pagod pa ako. Hindi pa maganda yung pakiramdam ko. So, kapag may mga question kayo, open ako masagot. Ito pala, nalimutan ko na. Yung, yung pinakaiba ng plane modeling sa spline modeling, ito yun. Ito na yung last. Medyo hindi pa maganda yung pakiramdam ko ba, kaya ito naman na tayo. So, ito yun. Last ito. Diba nagawa ito ng plane? I think hindi ko alam na-explain ko na to. Yan. Dito yun. Dahil pantay siya. Yan. So, ang next na gawin is
uh, fixed light natin. Ito yun. Yan. Basta marami ka pang gagawin. Yan. Tapos, hit mo siya. Ay, kulang pa. Sorry. Mas better pa rin yung ano, yung style modeling. Pero, ito yung sa akin mas mabilis. Tapos, ganyan siya. Dito lang to. For bintana. Ito din. Tapos, i-atras mo. Sample lang to ha. Itong dito accurate. Yan. Ganyan. Sin dito. Atras mo para sa bintana. Ganyan. Tapos, sorry. Ganyan mo. Ganyan ba? Lahat ng ginagawa mo is flat lang. Yan. Tapos atras naman. Dito diretso. Kape mo to. Ano pa select mo? Yan. Ganyan lang. Ganyan yung spine modeling. Kasi guys, magpahinga na ako. At sana sa inyo may mag-post doon sa group na nagawa nyo ng modeling para may bibigay ko sa inyo yung corona na software, okay? Thank you sa panonood guys. Bye bye.